Ito lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yeah. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Pero what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap million. mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, no? Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Yes, kung magre-request sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangahawakan na maililink mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. So, sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Aabot ba kayo sa pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. Okay. So, sunod sa Pina, sir. Yeah, pwede yung supina susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And then kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang bagay. Well, it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi kayo niyo, sir, yung mga binanggit like Senator Poe, Senator Angara, Secretary. Let's not go there yet. No? Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho sinabi ko. Alam niyo. Sir, 60 po tayo, sir. Ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we say na mahina yung pag-link niya kila Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung dokumento. Ibangga natin doon sa mga annexes na sinabi niya na mga list ng items. But you will consider na hindi sila direktang nakausap, sir? Sorry. Thank you, sir.